Para mabigyan tayo ng update sa sitwasyon ng mga lugar na apektado ng Bulkang Kanlaon, makakausap po natin sa telepono si Office of Civil Defense Assistant Secretary Raffy Alejandro. Magandang umaga, Sir Raffy. Yes, good morning. Magandang umaga. Sir, kumusta na po ang sitwasyon ng mga kababayan nating apektado ng naging pagputok nga nitong Bulkang Kanlaon? Oo, so far meron tayong 13,271 individuals na nasa mga evacuation centers. So as of kahapon pa report natin 25 'yan. But based nga sa datos natin halos umaabot na yun ng 30 kasi ongoing po ang evacuation as we speak, no? 48 hours na tayo since pumutok yung bulkan. And tinutugunan naman natin lahat ng mga pangangailangan nila. For now, nandiyan po ang DSWD na umaalalay para ma-manage yung mga camps na ito at tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng mga ayuda, no? Yung mga relief items. So ngayon, ang focus namin is really to prepare for a worst case scenario. Ibig sabihin, kung hindi talaga bababa ito at tataas pa, mas marami pa po tayong i-evacuate. So ang focus natin ngayon ay ihanda talaga ng maayos yung mga iba't ibang evacuation centers na labas po sa permanent danger zone. Sir, so expected po natin mas tataas pa po ang bilang ng mga evacuees sa mga evacuation center? Opo, expected natin yan kasi ongoing pa rin. Meron kasi 15 barangays ang involved dito and ang target nga based sa datos natin dapat 84,000 plus katao ang dapat mailikas. But base sa report kahapon, nasa 46% tayo na-evacuate na ilabas na. Lahat naman, hindi naman lahat pumupunta sa evacuation centers. Meron po pumupunta sa mga kamag-anak nila na malayo sa danger zone. So, yun po, meron tayong nasa evacuation center, meron din tayong outside na tumitira sa mga kamag-anak o mga kaibigan po. Sir Raffy, ano-ano po ang mga hakbang na ipinatutupad na at ipatutupad sakaling lumala pa ang sitwasyon? Kahapon nga, tuloy-tuloy ang aming pag-meeting with the PNP, yung ating law and order cluster, na dapat ipatupad na strictly, no? Yung hindi pagpasok doon sa permanent danger zone, yung 6 kilometer, no? So yan po, inaasikaso na rin ng PNP yan, magdadagdag sila ng tao, mag-establish sila ng mga checkpoints, and of course, kailangan ma-audit or ma-account talaga natin na dapat wala ng tao. Binibigyan natin sila ang abiso sa atin kahapon ng Task Force Kanlaon, baka makumpleto nila yung evacuation within 1 week po. Okay po sir, kumusta naman po ang paghatid natin ng tulong? Tuloy-tuloy naman. We assured the local government units na nandyan po ang national agencies, DSWD, DOH, ang OCD, na handang tumulong at magbigay ng augmentation sa mga pangangailangan nila. So, tinitingnan na yan. The other day, nandun na po si Secretary Gatchalian, si Secretary Chodoro po, halos araw-araw dito, tinitingnan ang sitwasyon at making sure ay makarating yung mga logistics na kailangan doon. But rest assured po, yung national government ay nandyan para tumulong at mag-augment po. Yan na rin ay utos ng ating Pangulo, Pangulong Marcos, na siguraduhin na lahat po ng tulong na kailangan ng mga bayan doon ay maibigay natin. Maraming salamat po, Office of Civil Defense Assistant Secretary Raffy Alejandro.